Good afternoon. First and foremost, I would want to thank former Mayor Jose Galario for having the courage to reveal us this nefarious scheme. Hindi madaling tumistigo, lalo na po maaring buhay ang nakataya. But rest assured, the Senate and this government will protect you as long as you tell us the truth. It is high time someone from inside divulge what really happens inside the Bilibid. The NBP hospital was established to ensure that inmates are still provided with health care and are treated humanely inside. It should not be taken advantage of and be an avenue for illegal activities. Kakagaling ko lang po sa nasunugan kanina sa San Pedro, Laguna. May lumapit po sa akin na anak ng inmate sa Women Correctional Facility sa Mandaluyong. Ayon sa kanya, bumili rin daw ng hospital pass doon si Yu Yuklay, known big-time drug lord. 1 month daw siya nagstay sa hospital. Aside from yung admitted siya sa Metropolitan Hospital sa Binondo for 8 months. Ito po yung nahuli ng PIDEA, si Yuklay stockpiling of illegal drugs behind bars. Excuse me, Senator Go. The chair orders that a subpoena do just second be issued on the subject, Yu Yuklay, to show that she has stayed an inordinate amount of time, about almost 2 years or beyond, in Metropolitan. 8 months in Metropolitan. 1 month po yung nagstay siya sa hospital ng 1 month lang? 1 month sa hospital yata doon sa loob ng kulungan. Wow. 8 months naman sa Metropolitan sa Binondo. Okay, so we will subpoena the records of the hospital in Binondo and also the hospital records of the National Penitentiary. Yusek Deo, can you see to it that it happens? I don't have anybody to go to except you. Yes, Your Honor. I will do it, Your All Honor. right, and the subpoena to just second shall be issued by the Secretary, by the COMSEC and of the Blue Ribbon and the Department of and the Committee on Justice. Go ahead, please. Dapat gamitin natin ang hospital sa mga totoong nangangailangan. Marami po ang mga nasa loob, matatanda na halos hindi na po makausap. Yung iba po ay naka-wheelchair. Sila po ang dapat nasa hospital, hindi ang mga drug lord. We need to make sure that government funds are being used properly. Sa tama, dapat gamitin ang hospital. Kawawa po yung mga nangangailangan, magpagamot. Halos mamatay na po sila, baka hindi na po sila umabot hanggang sila po ay makalaya. Anyway, marami po akong gustong itanong to ex-Mayor Galario. Isa po itong dating mayor po ng Bukidnon sa Valencia. At dati rin po itong pulis, senior superintendent po ng pulis. To Jose Galario, handa ka na bang sabihin ang lahat? At sa Bisaya man eh. Bisaya ka ba, Mayor? Yes, Your Honor. I am a Bisaya. Andam na kamo sakripisyo para sa ato ang nasod. Isulti lang palihog ang tinuod. Can you briefly share to the committee your background first? At first, I am a police senior superintendent, retired last December 29, 2000. And then I ran as city mayor on May 10, 21 until 2007. And then after that, I lost. I came back to politics in May of 2013 until 2016. 2016, but I only served 1 year because of my case attained finality with the Supreme Court, and interim judgment has been made. So the warrant of arrest was issued anyway. So
practically, I was already out of politics at the time, until 2015. Can you explain to us the process? How can an inmate request for a confinement? Sino po ang nagre-recommend ng confinement at ano ang rason na pwedeng ilipat sa hospital ang isang preso? Sa minimum at saka medium at sa reception and diagnostic center, yung OIC doon. And then, sa building 14, yung mga drug lords at mga malaking mga sentensya, ang nag-recommend doon, ang in charge sa sa building 14, and then recommended by or approved by the duty physician who will admit them for several months. Kasi yung mga drug lords diyan, supposedly, even though their sickness are only little, they can be discharged 1 week or 2 weeks. But because of money consideration, it reaches as much as 7 months, 8 months, 5 months, 4 months. And I observed it because while I was there, undergoing close monitoring of my health, I studied it because as a former police officer about the system. Kasi mayroon pang mga drug lord activities sa radyo, narinig ko before I surrendered, na nagkaroon pa din ng activities doon sa BuCor, sa Bilibid Prison. So, in my capacity as an ordinary person but with police background, I studied the profile. So, it took me around 4 months to study. Then I reached it when the first drug lord was confined there in the person of Mayor Boy Buaya from Pasay, engaged in business activities, drugs, using the hospital Ward 3 as the communication center until sometime March or April this year. So, October, November, December, January, February, March, April, more or less 6 months or 7 months. And then he transferred to the brigada with the maneuvers of medical personnel, including a doctor, kasi hindi na siya babalik doon sa building 14. He has the influence of medical personnel from doctor to nurses, attendants. So he was able to transfer back to building 14. With the aid of his girlfriend, nursing attendant in the person of Meril Benitez. And this is public knowledge of all the personnel in the hospital that they have really a relationship. And I believe that Meril Benitez is one of the courier of drugs for the person of Mr. Abuy Buaya. And maybe, because I have not seen them transmitting communication, maybe she is the one who is used to communicate in the drug business of Boy Buaya. Aside from the communication inside using cell phones and other gadgets. So, ibig mong sabihin, nakakagamit sila ng cellphone sa loob ng ospital? Ay, yes, sir. Naririnig mo? Ay, yes, sir. Nakikita ko rin eh. Gumamit pa ko ng cellphone para lang kunwari na na ako kakampi nila, pero hindi, I cannot compromise myself because it is my public duty. Tagalog ang storya o... Tagalog. Yung mga workers nila, kasi isang drug lord, magdala ng mga 3, 4 o 5 na mga preso, kunyari, na mayroong sakit. So, package deal. Ako, drug lord, sample Boy Buaya. Dala siya ng 4 o 5, package deal, ibigay doon sa doktor, at ang doktor lang bahala sa admission. Sinong doktor ng taga NBP Hospital ang pumapayag nito? 90% 90% he is a Visayan, and I pity on him for exposing that activities. But as I have said, it is my public duty
although I am inmate this time, because kailangan talaga na matulungan ang administrasyon ni Presidente Duterte. Si Juan, Dr. Orsicio D. Sinas. Nandito ba siya ngayon? Dito ba siya ngayon? Nandito ba siya? Hindi ko Hindi niyo makilala alam. kasi. Hindi ko makilala kay... Meron Dr. dito Sinas, aking sir. mata. I am supposed to... Tumindig lang po kayo. Hindi po kayo napuput under oath eh. Pakitayo lang. Nag-contribute ako kanina. Sandali lang. All of you, yung mga bago, kayo hindi pa na under oath, hindi po ba? Miss Meryl Benitez, please stand up. And Mr. Tamayo? Dr. Tamayo, mga doktor ba kayo lahat? Okay. Sino si Boya? Raise your right hand. So, nakita niyo po, tumayo nga lang please kayo, Dr. Senyas, para ma-identify lang kayo kasi medyo malabo mata nitong... Nakikita mo siya sa ospital? Nandun si Dr. Sinas, sir. Yung tumindig, si Dr. Sinas yun eh. Ito Kaibigan pala. ko siya, pero I can't compromise myself. Siya yun. Siya. Yung tumindig kanina. Pakitayo lang ho kung pwede. I'm sorry, ano may hirapan ka. Tayo ng konti at lapitan nyo lang at tapikin nyo lang ho. Kaya naman kita. No, tapikin nyo po. Yan ba ho, hawakan nyo. Yan ba ho si Dr. Senya sa sinutukoy nyo? Okay, sige po. Salamat po. Let the record state that Dr. Senyas was positively identified by tapping his shoulder in these proceedings. Patuloy ka. Padayon sa Bisaya. Sana tayo na, Your Honor, yung... Okay, yung mga pangalan ng mga drug lords doon, banggitin ko na lang kasi medyo malabo yung aking mata eh. Commander Chacha Kamata. He is one of the latest drug lord that used Ward 3 as his communication center. So, Mayor Louis Castro, also known as Diablo, he is the partner of Chacha, Commander Chacha. Hindi to mayor ng ano ha? Bakit mayor ang pangalan? mayor ba yun o mayor? Mayor ng Silda. Mayor ng Selda. Oh. Yung commander is the overall head of the pangkat. Yung pangkat is the group. Example, Sputnik, Batang City Jail, Komando. Siyang overall na head, yung commander. Yung pangatlo is alias Benje from Dumaguete City. He is one of the big financier in Cebu. Alias Alan, hindi ko na familiar ito, pero parang sa NCR ito. Kasama nila sa grupo nila ni Commander Chacha. Si alias Joseph, kasama din nila. Pastor Noel Fernandez, from Buol. Alias Mong, he already stopped because he died last week. Commander Rodel Castellano, my friend, but because of the damage to society, I included him. He is the former commander of Hapigo, an Ilonggo tribe organization. Alias Tata. Hindi ko familiar ito ang mukha, pero doon sa kuwan din sa amin sa Ward 3. Yun lang, marami din ng mga little big business men ng Cebu doon sa mga brigada, pero hindi ko masyadong kilala kasi sa hospital ako naka-anchor. So, Mayor, bakit ka na hospital? Inoperahan ka ba? I was operated. And then it needs close monitoring, peer advice from my physician in Davao. So I went there last May 25 after my surrender doon kay Secretary Lorenzana.
2 months after, pumunta ko doon sa hospital kasi yun ang advice ni Secretary, ni Dr. Saliling of the maximum security compound. Unsa ka ay Bisaya na tuloy. Mayor, Ay, sir. ako po. Ay, Si Senator Ping ang tinitingnan mo parate. Nagkita na kayo ni Senator Ping noon, nung mayor ka pa? that was 2004. He visited my house when my brother Masons accompanied him because he was running that time as president. Si Bato, nag-abot kayo sa pulis? Hindi, pero he's familiar. His name is so familiar, prominent in Davao City, and he's a shooter, and I'm also having known through some shooting activities. I was supposed to be in Quezon when there was shooting there, still Turbato was there, but I was not able to go there because I have an appointment at the time. I know him, but he does not know me. No. Sa pagkaalam mo, gaano katagal na yung siyam na mga drug lord na naka-admit sa hospital? At ano yung mga sakit nila? Bakit ganon katagal? Nagtaka ko kay Boy Buaya, yung Mayor Boy Buaya, kasi makon masikasik at saka walang sakit yun eh. Siguro program siguro yun na-admit, siguro I'm not a doctor, pero makikita mo naman sa kanilang mga personality. Malakas yun, lalo na kung magsabay sila lumabas doon sa kaniyang girlfriend na nursing attendant. Parang walang nangyari, parang ano talaga ang ginagawa ng health management ng chief of hospital prior to Dr. Tamayo? And Dr. Tamayo is not cooperative with the crusade of the president because there are no initiatives about drugs, and he knows that there are several drug lords in Ward 3. Pinabayaan lang na magtagal doon ng 7 months, 5 months, 1 year na siguro. So, I just kept silent while my mind is having that input of doing activities. I don't want to be caught also, parang wala lang. Pero time comes, I will divulge this to President Senator Bong Go so that there will be a massive overhaul of the Bureau of Correction. Sabihin mo pa yung lahat ng mga makarating na pinapanood ka ni Presidente ngayon. Hi, Mr. President, sir. Good afternoon. Gaano kadami kwarto ang nakikita mo doon sa loob na sa tingin mo na walang mga sakit? Yung mga masigasig, malalakas, naglalakad. Sa aming ward, siguro, mga 20 to 30 siguro. And our ward has an average of 100 persons. Supposedly, it's only 40 or 30, 100 persons. Nang umalis ako doon, pumunta ako sa NKTI for my check-up last August. Umabot na lang 130. Inko, okay na ito kaysa doon sa RDC, kasi RDC para kami magkabayo natutulog. Okay na lang ito. Pero, maraming kuwan doon. Nagtaka ko nga, wala may sakit itong mga tao ito. Kung may sakit siguro, pwede ma-discharge ng 1 week or 2 weeks or 3 weeks. Doon ako, nag-observe sa kanila kasi isang ward lang kami. At sa ibang ward doon, marami din parang walang mga sakit. His management, and if I am the bureau chief or secretary of justice or president, I will relieve the chief of hospital because you are an inutil. Dr. Tamayo. Nandito ba si Dr. Tamayo ngayon? Yes, Ito. nandito. Hindi yan si Bato, ha? Hindi. Buti klaro. Pareho lang silang buhok. Meron pang, narinig mo ba yung merong nagbabayad para yung hospital pass na sinasabi nila? Nakadungog ka na?
yung information na nakukuha ko doon, from Building 14, they will be admitted for a longer time by paying some considerable amount to Dr. Sinas, with a package deal of some other members to be brought toward 3 para mayroong cook, watchman, at saka yung operator ng kanilang mga gadgets. Pero wala, hindi mo nakita na nagbigayan ng pera. Hindi naman, sir, makikita mo, criminals are criminals. They are smart more than a policeman, except when they are cooked. So the transaction is being held at the office of Dr. Sinas, and I pretend also to give him an amount because when I asked for a medical abstract, hindi ako nabigyan for almost more than 1 month. So nagpatulong ako doon sa kagapay. Binigyan ko ng 100 ang kagapay. Okay na 100 doon. Nagtaka ko kahit more than 1 month, wala pa. Sabi yung kasama ko, mga kasama ko doon, mayroong mga nakasuot ko na, bigay ka naman doon ng kunting padulas. So, nagbigay ko, I tried last September, hingi ako ng medical abstract kasi hindi dumating sa akin eh. Humingi ako ng medical abstract. Nagbigay ko ng 1,000 ni Dr. Sinas. Ilang araw, lumabas. Bakit kaya? So by November, naghingi naman ako ng another medical abstract for another official purposes. Nagbigay ako. Another 1,000. Lumabas. Pero ang requirement sa DOJ, mayroong requirement sila doon that this word must be one. So I said na, I am under close monitoring. Close monitoring because of my illness. So, can you enter this in my medical abstract? Hindi ko pwede yung magawa yun. So, gumagyan naman ako ng another 100 o 1,000. Na-enter man. So, friend na kami. Friend kami kasi Bisaya. And then sa January, humingi naman ako ng certification. Wala, it took around more than 1 month to ask a certification that certifying that the medical abstract issued by him is really true and correct based on his personal knowledge. Kasi totoo naman, mayroon akong operasyon. It took more than one month, including the notarization. So, bumigay naman ako doon. Sa February, bumigay naman ako ng 1,000. Parang nasanay na ba? Magsa-assess ako, para ano ito? Para ano ito? Alam ko na ito nga, tatanggapin mo yun. So, kukunin niya, ilagay sa kanyang drawer. Kasi kung hindi pa siya corrupt, si Dr. Sinas, hindi niya tanggapin yun. Ang last na nabigay ako ng pera kanya ng 1,000 was May. And after that, I did not came to him anymore. Kasi tanungin lang ako doon, inobserbahan ko mga doktor, anong gagawin nila doon? Kasi sa parati akong na hospital, pag mo doon, yun yan. Doon sa NBP, wala na. Anong kwan? O sige, wala na. Paano ito? Sa tingin mo, alam ng Chief of Hospital ito, ni Dr. Tomayo, o si Senas lang nakakaalam? Dr. Tomayo, alam siguro niya yon. Kasi last July, between July 7 to July 15, 7 inmates, pangalanan ko ngayon, we're supposed to be returned back to Building 14, including in the brigada. They were in, basta 7 of them. Now, on the pretext that they will be returned to brigada, kasi mayroong information ng isang inmate na nabalik sa brigada, parang bumulong na nga, siwalat ko ito. Bakit ako ra yung iba dyan? Maraming inmate dyan ng mga commander. Bakit nandyan pa sila? So, hindi natuloy. Si peer information, intelligence information na kuha ko sa aking mga kasama doon, siya yung si Alan, hindi natuloy yun na isama kasi si Dr. Tamayo intervened that he will be retained. So, wala nangyari doon sa Sibin. Parang nagkabulabog-bulabog na sila. Nakikita ko mga commander doon nga pasaan sila papunta sa Magmalinoy. Yung yung 7 hindi natuloy. Yung si Joseph, alias Joseph, hindi ko masyadong familiar, pero pangalan, alam ko. Yun ang natuloy sa Building 14. Yung iba,
It took around mga more than 1 month bago na-transfer. Yung si Noel Fernandez at saka yung isa doon, yung namatay si alias Mong, hindi natuloy sa brigada. Nagtaka ko, bakit mabrigada sila nga building 14 man? So there are manipulations by medical officers, personnel, at saka, I believe really, police ako eh. Alam ko yun ng mga palusot na yan. Pira-pira lang. At saka, it's my experience. I give 8 times to Dr. Sena. So, he is the one, 90% of drug lords, siya ang nagdodoktor. Kasi ibang doktor doon, hindi tumatanggap. Lalo na mga babae, yung si Doktora Manalastas, sabi ng iba, huwag si Doktora Manalastas. Yan, hindi yung tatanggap. Aywan ko sa iba, pero wala mang information nga naibigay sa akin. To Mr. Senas. Mr. Chairman, with the permission of Elder Lacson, please. Senator Bong, yung 8,000, nakawalong beses kayo nagbigay. Kayo lahat ang nagbigay? Personal? Ako at saka yung aking daughter at saka yung mga kasama ko. Hindi, yung sa inyo lang, yung 8,000. May Sa ikaw lang o pati yung anak mo nakapagbigay? Nakapagbigay din? Paki-describe mo nga paano mo niyabot? At saka kung kanino? Good afternoon po. Yung sa akin po is separate yung amount, 1,000, 1,000. First instances kasi, kailan yun? Pumunta ako for the reseta. Kasi yung father ko, yung reseta is from Cagayan de Oro. So we need to get a reseta from the NBP kasi hindi pwede papasok yung medicines pag hindi sa NBP galing. So pumunta ako kay Doc Senas. And then, nagbigay... Yes po, sa office po. Tapos, kasi nalaman ni Papa na kailangan magbigay, so, naglagay kami ng 1,000 dun sa bond paper, ginanon namin. Tapos, pagpunta ko dun kay Doc Senas, sabi ko, Doc, bigay ni Papa. Tapos, yun, doon ako nag-transact nga, Doc, mag-aano kami ng reseta. Kailangan kasi yung reseta ni Papa for maipasok yung mga medicines niya. Tapos, yun, maganda yung mood niya. And then, second time, nung pumunta ako is last January. Mo mismo sa kanya? Yes po. Tapos, Anong ginawa niya pagkaabot? ganito Paki-describe lang. po. Doc, para sa iyo. Diretso sa drawer Yes niya. po. Yung Ganyan po. pangalawa, Yung pangalawa is last January 13 this year, 2019. Kasi yung father ko is nagko-complain na sa kaniyang health due to dehydration, mababa yung potassium niya. So, kailangan talaga siya ilabas doon sa hospital. Natagalan pa kami kasi pagka Saturday, that was January 12, hindi siya maipalabas due to kailangan talaga si Dr. Senas ang mag-recommend sa mapalabas siya kasi siya yung attending physician. So, nung Sunday, pumunta kami ng kapatid ko doon sa loob. While waiting, may nakausap akong isang LGBT member, yung bakla. Sabi ko, tagal pa ba si Doc Senas dyan sa loob? Siya, ay may ano pa ma'am, may bisita pa mga Chinese national. Ko, meron pa. Siya, sabi nung bakla, bakla nila nga, pasensya na. Ang sabi niya is, mga Chinese nationals yan ma'am, baka magbibigay ng tong. Yun ang sabi ng sabi lang yun nung yung kasama ko. So hindi ko na pinakialaman yun. And then, nung pumasok na kami, nakita ko talagang lumabas yung mga Chinese. So, andun, pinapasok na kami. Kasi hindi ka basta-basta makapasok sa office niya na dalawahan kayo. Dapat individual talaga ang pagpasok. So, kasama ko yung sister ko. Nagbigay ka ulit? Nagbigay ulit po ako. Pareho rin? Doc, ito, pinabigay po, Doc. Ganon din. Diretso rin? Diretso din pinasok niya. And then, I just want to witness showing how the procedure upon which when he got the envelope, he put it directly into his desk drawer. Drawer po. Yes. Thank you. May nakita ka bang dala yung Chinese national nung pumasok sa office ni Dr. Senas? Hindi kasi pagpunta ko, andun na sila sa loob. Nasa loob na? Mm-mm. So wala ka nakita kung may dalang bag o ano? Wala na po yun. Dalawa Thank you. silang Chinese national. Nakita yung mga Chinese nationals. Nakita ko po paglabas na. Nakita mo. Oo. Nagbibigay ng tong, ikang ganun. Sabi nung yung nakausap ko sa labas Thank you. ng office. Sa tingin mo talaga, Mayor Galario, merong nagaganap na
transaksyon parati doon. Sa mga tawag nila sa telepono, nagpapalitan. Pero wala doon yung bigayan ng pera o drugs. Nasa labas. Ang transaction, Your Honor, sa labas yung drugs galing. Yung instruction sa mga pinanser, doon sa loob mismo ng BuCor, sa hospital, Ward 3, yung naabutan ko. So, ibig sabihin, may drug transaction na gaganap. Oo. Kahit nakakulong sila. Kahit nakakulong. Yes, Your Honor. Malalaman ko kung mayroon ng transaction, halos everyday kasi mayroon ng set na mga parang pasabilis. Ang location ko sa aking bidding, doon sa entrance ng door ng Ward 3. Malalaman ko kung mayroon ng transaction kasi yung kanilang watchman doon malapit sa akin, mga 2 metro lang siguro. Tumitingin siya doon sa entrance galing sa main entrance ng hospital. Ilang beses yun, nakakatuwa naman. Pag mayroong mga BuCor personnel, 2 o 3, magsabi naman ang yung mga watchman, no? Mayroong dyan, no? Malapit na. Minsan, sasabihin nila mayroong keeper, o mayroong BuCor, o mayroong hapon. Pero pag sap na, hindi sila masyado natatakot sa BuCor. Pag sap na, para silang nagkarambula doon. Ganun. So, yung mga paraphernalias nila, mayroon na silang designated area na ilagay nila pag mayroon ng SAP. Yung buong BuCor kasi, hindi yung nag-inspection doon. Pag mayroong BuCor na personnel pumunta doon para mangutong lang, tawag ko doon, putong BuCor, yung assign as keeper doon. Siguro mga 10 o 12 na pa sila doon. Akala ko noon na pag magpasok yung mga BuCor keepers, naging inspection sa takbo ng panahon, nalalaman ko nga, pag magpunta sila doon, hinahanap nila yung mga drug lord, humingi ng pera. Kung walang drug lord doon, mayroon na yung naiwan na mga tawa nila, yun ang magbigay doon sa labas, sa aking malapit sa entrance. Ganun lang, posisyon. Nakikita ko yun, ito. So, tinanong ko yung mga kasama nga, ano ba yun? Siya, automatic yan. So, hindi sila masyado natatakot. Pero ang BuCor, hindi nila alam kung ang transaction sa drugs, saan ang location. Ako alam ko, doon sa dulo, right, at saka doon sa dulo sa left. Pag mayroon ng transaction, lalo na kung mayroon SAP, para sila nagkarambula do. Isang beses, na I was surprised because one of the personnel ng kanilang grupo nandun sa aking likuran, aywan ko kung anong nilagay doon. Yung SAP pumunta doon sa Ward 2 extension kasi mayroong kinuha silang na drug lord na Chinese. Hindi doon papunta sa Ward 3. Akala nila sa Ward 3 magkandak ng searching, hindi. Pero parang mga kabayo na nagkarambula doon. Sa tingin mo, sino ang source nila ng droga? As I look and observe, based also from information of my inmates from the Hong Kong triad, they have already established connections. So kahit nandoon yung mga miyembro ng Hong Kong triad, sila si Peter Ko, si Vicente C, nag-establish na so sila na nag-endorse doon. At saka mayroon na sila mga connections sa mga local na mga distributors. So, handa ka na. Balita ko, Mrs. Grisel Fernandez, yung tatay mo na operahan sa kidney. Yes, kidney po. Kidney or Heart heart. bypass at saka kidney transplant po siya. So, iba yung kidney transplant at saka heart bypass. Yes po. So, handa ka nang magpakamatay sa ating bayan, Mayor. I'm already 64 and I served in the police for 25 years as city mayor for 7 years. Malapit na tayo. We are already in the twilight of our services ng ating pamilya at saka at any time. No problem. Die yesterday, die today, die tomorrow, the same day. But we will protect ourselves so that we will not die tomorrow. Salamat.
Anyway, to Dr. Senas, may tanong lang po ako sa inyo. Totoo ba na nagpapabayad kayo para sa mga na-admit at nako-confine na mga inmates kahit na walang sakit? Your Honor po, not true. Not true. Can I just give you a background on how these patients are admitted at the hospital? First of all kasi, meron pong tawag galing sa Building 14. So the tawag could be coursed through the operation center or through our hospital keeper. So ang sinasabi pong parati niya, ng tawag na niyan is that kailangan magpadala ng medical staff sa Building 14 kasi nga may pasyente. So ngayon, upon the information, itong aming nurse supervisor will pupunta sa opisina ko. Tapos sasabihin sa akin, Dok, may tawag sa Building 14. Tapos ngayon, tatanungin niya ako, Dok, sino ipapadala natin? So, my usual sagot is that, bahala ka na kung sino ipapadala mo. Ano ba ang complaint niyan? So, if the complaint is fever, abdominal pain, meron na mga gamot na dala. However, kung kaya namang gamutin doon sa Building 14, ibabalik na lang ng staff yung gamot doon. And then, kami po kasi ng mga doctors, nagre-rely lang po kami sa evaluation ng nurse na pinadala doon sa Building 14. So, with your permission, Your Honor, I would like to show you isa pong tawag doon, medical evaluation ng aming nurse kung bakit po namin na i-refer sa hospital. Kasi wala po naman kami instructions doon sa nurse namin na... May dadagdag lang si Senator Bato. I would like to cut you short, ha? Yes, Explanation mo. Yes, Your Honor. Bakit mo nire-rely doon sa nurse mo? Ikaw man ang doktor. Your Honor, kasi ganito po yun eh. Most of the time, usually kasi nangyayari ito, yung Sandali. 3 to 11 shift. Makinig ka muna, makinig ka. Yes, sir. Yes, Honor. Ikaw ba ang chief ngayon ng hospital doon? Hindi po. Sino? Si Dr. Tamayo po. Ikaw na? Saan na pala yung babae, yung si Rason? Si Dr. Yung pala ko yung babae. Si Dr. Rason po, ay, ano na po siya, nasa RDC. Nandun ka ba nung pinatawag ko kayo lahat at winarningan ko kayo about yung mga drug lord na palagi ninyong pinapa-admit dyan kahit walang sakit? Ang Your Honor, wala po ako noon. Hindi ko po matandaan na nandun ako. Ikaw, Miss Kwan, Merel Benitez. Ha? Andun ka? Wala po, Your Honor. Alam mo kasi, kahit anong gawin yung explanation dyan, very clear yung ginagawa nyo dyan. Ako, matagal ako nagtitimpi sa inyo dyan eh. Yung ginagawa ninyo dyan na palaging mga drug lord, pinabayaan ninyo magstay dyan na ilang buwan, ilang taon, pero wala lang. Mas pabayaan nyo. Tanong ko kayo, magprangkahan tayo. Ano ba? Tumatanggap kayo? O takot lang kayo sa mga drug lord na yan? Magsalita kayo. Bakit hindi matapos-tapos yan? Ikaw, Dr. Sinas, takot ka ba sa mga drug lord na yan? Wala naman po akong dapat katakutan sa kanila kasi wala po naman akong transaction sa kanila. So, bakit nagpapatuloy ang ganung practice? Your Honor, kasi, yung mga dinala po kasi sa hospital, yung iba, yung karamihan po sa kanila. Si Dominguez, ano yun? Si Dominguez, Dominguez. wala naman po siya sa hospital. Nasa Building 14 po siya. Si Amin Borotong. Nasa Building 14 pa rin po. Hindi na naka-stay sa hospital, ha? Hindi po. Yung mga inject, sila yung matatanda, sila Marcelo, Peter Ko. Si Peter Ko po, nadala na po sa Marines. Yung sabi na girlfriend ni Kwan, ni Merel Benitez, na si Boy Buaya. Matagal na po siyang discharge. Saan siya ngayon? Nasa brigada po siya. Nasa brigada po siya. Dito muna ako sa iyo, Miss Benitez. Totoo bang girlfriend mo yung si Buaya? Boyfriend mo?
Hindi po, Your Honor. Wala pong katotohanan yun. Remind ko lang kayo, ha? Yung ginagawa niyo kung makipagrelasyon kayo dyan sa mga inmate na yan, lalo na yung mga drug lord, supposed to be, sabi ko sa inyo, di ba? Wala kayong pakialam sa buhay ninyo, personal na buhay niyo yan. Pero dapat meron kayong konsensya, conflict of interest yung ginagawa niyo. Binabantayan yung preso, tapos nilalandi ninyo. Wala po yan. Napaka-immoral yan na kalakaran. Kahit na didinay ninyo, meron akong alam dyan na nakipagrelasyon yung ibang corrections officer sa mga drug lord na yan. Balik ako sa iyo, Dr. Sinas. Yung sinasabi ni Mayor Galorio, deny mo ba o ina-admit mo na totoo talaga nangyayari? Alin po doon, Your Honor? Lahat. Hindi ka ba nakikinig yung sinasabi niya lahat? Hindi, ganito po kasi yun. With regards to Mayor Galario, yung case po kasi niya about the medical abstract was a special case kasi the medical abstract was to be used for his executive clemency. So hindi po namin alam kung ano ang gagawin doon kasi this is the first time na meron pong sulat galing sa DOJ na ganito ang gagawin. So what we did was, for the admin staff of our hospital, Anong gagawin? was for the admin staff of the hospital para magtanong muna kung paano siya gagawin. Kasi hindi po namin alam kung paano gagawin dahil iba po yung kaso niya eh. Actually, ngayon na po nangyari na merong nag-request for executive clemency na pinuntahan ng doktor ng DOH doon sa amin. So, kung ano yung ginawa kong medical abstract para sa kanya was parang sinertify lang noong doctor from DOH na tama yung ginawa kong medical abstract para sa kanya and that pinorward yun for the executive clemency. So, hindi po, kung nagbigay po siya, pero akala ko po galing po sa puso niyan. Kasi so ibig sabihin, tinatanggihan ko mo po yun. Tinatanggihan ko po yun eh. 8 beses. Hindi ko na po matandaan, basta tinatanggihan ko po Pero binibigay niya. tinanggap mo? Iniiwan po niya sa table ko eh. Pinilit mo? Iniiwan po niya sa table ko eh. Basta hindi mo binalik. Ini-insert, binabalik ko po, tinatanggihan ko, basta iniwan, basta aalis na po siya eh. Binalik ba niya, Mayor? Binalik niya yung binigay mo? Tinatanggihan ko po yun talaga. Binalik niya, hindi? Wala. Hindi. Kasi kung titingnan po naman ninyo, Your Honor, pareho po kami Bisaya eh. So parang feeling ko lang kasi na, sige Dok, imuna ni Dok, anak. So murag sa ako, wala lang to siya kay. Bisayaan ta ka. Oo. O nga nung naabtan man og isa ka bulan, karon katong gihatag ng 1,000 ni gawas ang iyahang medical abstract. Dili na tinuod, Your Honor, kay nga no, as I explained earlier, the reason why wala na mo magawas dayon tong iyang gipangayo kay nangayo pa mi research pa to sa among hospital staff. I don't know if she's here, si Ma'am Amjo. Kaya ako siyang ipangutana. Kung Ma'am Amjo, unsaon man ni paghimo? Kaya wala mo ko kay bulo sa paghimo kasi iba man niyang kaso, dili man siya medical abstract lang for ordinary referral to a hospital. This was a medical abstract for his executive clemency. Tagalog po kayo, hindi ma-record. Yes. So, this was a medical abstract for his executive clemency. So, hopefully, Ma'am Amjo Tabangin ko palihog. Kailangan magsulti kayo ng, mag-istorya tayo ng Tagalog dahil hindi maintindihan. Yes, Your Honor. So, ganun po ang nangyari doon. So, hindi ko na po maintindihan kung ano po yung mga gusto niyang sabihin. Kasi at the time na kailangan niya ng medical abstract for his emergency hospital referral to the Philippine Heart Center for Asia and to the National Kidney Transplant Institute, meron po kaagad yun. Wala pong question doon. Yung medical abstract na nireklamo niya was for the executive clemency na hindi po namin malaman kung ano po talaga ang hinihingi. Kasi iba yung, Sige. Iba yung dating. Next question. Apo. Bakit kayo nagpabingi-bingihan, nagpabulag-bulagan sa drug transaction dyan sa loob ng ospital? So, wala po naman kaming alam dun eh. Hindi mo alam. Alam ng priso. Kayo nagmamanage sa ospital. Sir, Hindi mo alam. Sir, Your Honor, ganito po yun ha. We are only 6 doctors going to see Bakit pala? 24/7.
So pag nakapag-rounds po kami, alos once or twice a month lang po. So kung wala pong feedback galing sa mga tao... Huwag na magtanong ng feedback. Doon ka nagtatrabaho. Ilang taon ka na dyan kitungo sa ospital? Your Honor, 10 taon na po. O 10 taon. Sa 10 taon na yan, wala ka na obserbahan na drug transaction sa loob. Kung na gano'n nakatalamak yung transaction sa loob. Alam nga ng priso, ikaw pa na ikaw hari-hari ng hospital, hindi mo malaman? Senator Bato, eto bakit ganon katagal sila na-admit sa loob ng hospital? Yung mga drug lord, itong mga sinasabi na, bakit ganon katagal? Sige po. Ano bang sakit nila para Yes, Your Honor. magtagal sila dyan sa loob? First, I want to make a clarification na hindi po lahat ng taga-Building 14 at Ward 3 are my admissions. Ako po nag-admit at hindi po lahat doon ako ang attending physician. So doon sa mga napangalanan niya, iilan na po ang pasyente ko doon. So one of my patients actually diabetes, kasi I'm handling diabetes and HIV at NBPH. One of my patients na merong diabetes, meron siyang pulmonary mass. So yung pulmonary mass was supposed to be kailangan ng lung biopsy. So hindi po nagtatagal sa amin yung paglabas ng pasyente, kundi po doon sa pag-schedule ng paglabas ng pasyente. So yun po yung, actually po, kung ako ang tatanungin, ginagawa ko na kagad yung trabaho ko. Pagdating na lang po doon sa scheduling, kasi kung minsan, pag ilalabas yung pasyente, unang-una, walang escort, walang transportation, kung meron mang transportation, walang gasolina. So nadidelay po yung paglabas ng mga pasyente. Nung pumunta ako doon sa minimum security police, ang daming mga pasyente doon na kailangan pang magpagamot, naka-wheelchair, halos hindi na po makakilala. Bakit hindi po sila ang Yes, Your Honor. I was at the minimum security compound kasi nag-OPD consult po ako for diabetes 2 weeks ago. So, kung ano lang po yung dinala sa amin sa infirmary, di yun lang po ang matitingnan namin. So for all the patients or for all the elderly patients that were at the minimum security compound na hindi naman dinala doon sa clinic when I was there, wala po akong idea na kailangan po siyang i-admit kasi hindi po naman dinala sa amin eh. Kasi kung dinala yan doon at pinila yan doon, kasi if I remember, nag-admit po ako ng 2 pasyente from minimum. One was a chronic status asthmaticus. So this was my patient long time ago. Na I was there on a Monday, na ano lang po siya ng Friday, na discharge ng Friday. Kaso lang, talagang sabi niya, Dok, hindi ko kaya dito. Kaya nire-admit ko siya. And another one was a urinary patient. Kasi po, Your Honor, meron po tayong clinic in every camp. So kung hindi po dinala sa amin yan, hindi po namin malalaman na ito pong mga taong ito ay may sakit. At saka pagkakaalam po kasi namin, yearly po pinapasabit kami ng list of PDLs na 70 years old and above. And we expect them to be released as soon as possible. Kasi mahirap po talaga sa loob. Hindi pala ikaw ang chief of hospital. To Dr. Tamayo, Senior Superintendent Tamayo. Yes po, Your Honor. Are you aware that this is happening inside the hospital? Alam nyo ba na balita ko almost yung iba halos ilang buwan o aabot po ng 1 taon yung kanilang admission sa loob ng hospital. Meron ba kayong CCTV? At pwede nyo bang i-provide sa amin yung listahan ng mga pasyente, lalong-lalo na it involves drugs, no? Itong mga naka-convicted of drugs. Yes, sir. I-submit nyo rito sa komite. At ilang buwan silang naka-admit doon sa loob, lalong-lalo na itong mga drug convicts. Sa pagkaalam po, sir, meron akong suspetya. Kaya lang, I have no yung hard evidence para i-pinpoint for that matter. So sana po si Mr. Yung patient natin, kung pumunta po sa akin, natugunan ko sana po yung complaint nila. Kasi as I am concerned po, ang ginagawa ko lang po sa hospital is
only administrative management. Kasi sila ang direct contact sa mga pasyente po. May we request also the Department of Justice, Yusek Deo Marco, to inform the Honorable Secretary Guevara para papaimbestigahan rin po itong hospital. Tingnan yung mga records kung ilan ba yung admitted ng mga drug convicts, lalong-lalo na po yung mga high-profile cases, mga drug lords. Ilang buwan sila na admitted dyan sa loob ng hospital. Mr. Chair, wala namang taga BuCor dito. Marami sana akong tanong sa... Sino bang OIC ng BuCor ngayon? Since wala rito si General Buenafe. Wala kayong CCTV sa Your Honor, loob. the OIC DG, right, is here today, Your Honor. Hindi ito yung hinahanap natin na killer, hindi ito. Hindi, mabait ito. General Buenafe, siya yung OIC. OIC, General Buenafe. General Buenafe, naka-under oath na po siya, sir? Diba ba? You swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings. Thank you. Siya po yung, kayo po ba ang OIC ngayon? Excuse me. State your name for the record, please. Your Honor. State your name, the full name, and designation. Your Honors, I am Asek Melvin Ramon G. Buenafe. I was designated as OIC, sir. And you came from the Philippine Air Force, Philippine Army, PNP? From the Philippine National Police, sir. Okay. Go ahead. Ano pong guidelines ninyo sa loob ng hospital? Pwede bang tumanggap anytime ng mga bisita? Nagkakaroon ba kayo ng mga regular na inspection po sa loob ng hospital? Bilang OIC at noon as Deputy Director General of the Bureau of Corrections. Yes, sir. Usually, kino-coordinate rin po natin sa Special Action Force at yung in charge po na superintendent ng New Bilibid Prison na ngayon po, Your Honor, ay na-divide into 4 quadrants. To Captain Nick Feldon, nung panahon nyo po as BuCor, napapasyalan nyo po ba yung hospital? Yes, Your Honor. Dalawang beses po akong pumunta ron para ipagamot yung baby girl ko, Your Honor. Hindi, I mean yung pasilidad nila, sino ba yung mga admitted sa loob, sino mga pasyente, kailangan ba, ilang buwan na silang nasa loob, at yung balita nilang meron nga pong drug transaction sa loob ng hospital. I have personally take this up with the battalion commander of SAF about the rumors that there might be some transactions of drugs sa hospital. And they have conducted several raids during my time. But yun nga, ayon sa salaysay ng ating resource person, wala sila talagang nahuhuli. But I think he has reported to me 3 times surprise inspection of the entire hospital facilities, including yung morgue, hinaalukog nila. But yung report sa akin parati ng battalion commander is talagang siguro mabilis talaga maglinis. But these raids conducted by the SAF was private to me and him only because we do not want these raids to be participated in by the BuCor personnel, because the information was that there might be some involvement of BuCor personnel. So these are surprise raid conducted by the SAF, and the planning was done between me and the battalion commander. But in all occasions of those raids, it yielded negative result. The SAF commander may be able to enlighten us more on the type of securities, because we included covert
personnel from the SAF in the hospital because hindi natin talaga mapagkatiwalaan na yung taga BuCor. So we embedded. Kailan ho ba nag-umpisa yung SAP sa BuCor? When I assume, Your Honor, the newly reassigned SAF battalion there was also almost the same as mine, more or less 7 months ago, Your Honor. Ako naman po, malaki ang tiwala ko sa ating Special Action Force ng PNP. At in fact, inatasan po ni Pangulong Duterte na maglagay ng SAP dyan dahil may tiwala po siya sa ating mga kapulisan. Anyway, sa BuCor OIC, sir, ano na lang po, submit na lang po yung sa hospital records ninyo kung sino po yung mga admitted na mga drug personalities at yung mga drug cases po at gaano po sila katagal admitted po doon sa loob ng hospital. We will comply, Your Honor. Maraming salamat. And also to Yusek Marco, kindly relate to Secretary Guevara. I will, Your Honor. Thank you. Maraming salamat. Mr. Chair.